Congratulations nga pala sa winner natin this week, si Ma'am Rose Ann Alorzano aka Ma'am Isa-Isa, yung name niya sa Facebook. So ikaw po yung makakakuha ng isang cellphone this week. I mean kayo po, bibigyan natin ng isang cellphone this week at sana makatulong yung cellphone na ito sa iyo, ma'am. At ayun na nga po, tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng cellphone every week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para makasali nga sa ating weekly cellphone or cash giveaways. At syempre, namimigay din ako guys ng cash sa aking TikTok account. So kung gusto niyo na makatanggap din guys ng small amount or pang-load guys, mag-follow na kayo sa aking TikTok account. Ito siya guys. Thank you! Hello guys! Welcome na naman dito sa ating YouTube channel at sa video na ito pag-uusapan natin yung top 6 na loan app na may mababang interest kung ikumpara natin doon sa mga ibang pautangan online. So ang nagustuhan ko talaga sa mga loan app na ito ay isang valid ID lang talaga. Yung requirements ay pwede na kayong makapag-apply sa kanila at mas mababa nga din yung interest nila, yung mga processing fees kung ikumpara natin dun sa mga ibang pautangan online. At yung mga iba pa nga dito ay nag-offer ng 0% interest kapag first time nyo na umutang. Okay? So, i-share ko sa inyo kung ano yung pinagkakaiba ng 6 na loan app na ito. Pero bago ang lahat, kung naghahanap kayo ng ibang option na pwedeng mautangan online, meron ako nilagay na 8 or 9 link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yung mga link na yon at i-explore. Pero disclaimer lang, hindi nga po nila ako binayaran. Para i-endorse sila, based lang ito sa sarili kong experience as a user. Medyo okay naman yung naging experience ko. Siguro dahil binayaran ko siya or nagbayad ako sa kanila on or before yung due date. So, nasa sa inyo pa rin guys kung gusto niyo siyang subukan. Pero mas maganda na lang din na gumawa kayo ng sarili niyong research para magkaroon kayo ng idea doon sa experience ng mga iba. Kasi yun nga sa akin, naaring okay yung experience ko kasi binayaran nga natin siya on or before yung due date. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Let's get back to the topic. Bali, ang pag-uusapan natin ay itong top 6 loan app nga na may mababang interest rate. Nag-offer or nagpapautang nga dito sa Pilipinas. Ang unang-una guys ay itong si GCash app. Ang isa talaga guys na nagustuhan ko kay GCash ay napaka-legit talaga niya. At itong si GCash, meron silang tatlong product nga. Meron silang G-Credit, G-Loan at G-Gives. At halos lahat, itong tatlong ino-offer nila na loan, pwede akong makautang. Nag-offer sila sa akin or na-activate yung G-Credit ko, nakakapag-G-Loan na rin ako, nakakapag-G-Gives na rin ako, at isang valid ID lang din naman yung requirements talaga para makapag-apply dito sa GCash app. Once na nakapag-rate ka or naka-fully verified yung GCash app mo, at lagi mo siyang ginagamit, pwede ka nilang offeran ng G-Credit, G-Loan, and G-Gives. Pero yun nga guys, para lang ito sa mga pre-qualified clients. Hindi po siya or hindi nila ino-offer sa lahat. Pero at least, diba, kapag lagi mong ginagamit itong sa GCash, karon talaga ng chance na pwede nilang i-activate or pwede mong magamit itong tatlong klaseng utang na ino-offer nila. G-Credit, actually, meron akong 2,000 ata. G-Loan, 4,000 and G-Gives 2,000 din. Pero okay na rin yun para sa mga mag-start pa lang. At ang number 2 guys na may re-recommend ko sa inyo ay itong si Tala App Philippines. Kay Tala guys, pwede kayong makahiram ng 1,000 hanggang 25,000 pesos. Kapag first time nyo namang hiram kay Tala, ang in-offer lang nila ay nasa 1,000 to 2,000 or 3,000. Kapag nagre-loan kayo ng nagre-loan, ay pwede kayong makiram hanggang 15,000 pesos. Pero kapag talagang lagi nyo siyang ginagamit, nagbabayad kayo on or before yung due date, pwede pang tumaas yung pwede nyong mahiram hanggang 25,000 pesos. At ang isa pa na nagustuhan ko kay Tala, meron silang payment terms na 18 days hanggang 61 days or hanggang 2 months. And subok po na rin talaga guys, itong si Tala, isang valid ID lang din yung requirements para makapag-apply kayo dito kay Tala. So, pwede nyo i-download yung app nila sa Google Play Store. Number 3 guys, na pwede kong may recommend sa inyo ay itong BillEase loan app. So, itong si BillEase talaga din guys, ay pwede kayong makahiram hanggang 50,000 pesos at isang valid ID lang din yung requirements. Meron silang interest ranges from 0% to 3.49%.
At ayun nga, pwede kayong makahiram ng 500 hanggang 50,000 pesos. Meron silang installment terms. Flexible siya ng 2 months to 12 months. Diba? So, isa din talaga ito guys, si Bill Ease na nire-recommend ko sa inyo. Pwede rin kayong installment loan. I mean, bumili ng mga items sa partner store ni Bill Ease at pwede siyang bayaran in installment. Kasi talaga yung isa sa mga nagustuhan ko dito. At yun nga, meron din silang cash loan na ino-offer na kung saan pwede kayong makahiram hanggang 50,000 pesos. Ang number 4 guys na pwede nyong subukan or pwede nyong ma-applyan ay yung si Home Credit App Philippines. Subukan na rin talaga guys itong si Home Credit. Pwede kayong mag-cash loan. Pwede rin kayong kumuha guys ng mga gadgets, ng mga home appliances, tapos bayaran siya in installment. At meron pa pangatlo na product, kwarta, na kung saan na pwede nyong gamitin na pambayad sa mga bills nyo, then bayaran din siya installment. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito kay Home Credit. Pero yun nga, hindi niya in-offer or hindi lahat pwedeng maka-avail dito kay Home Credit dun sa cash loan nila. Para lang sa mga selected client or dun sa mga nakabuo na ng good credit standing sa app na ito. Pero guys, pwede nyong gamitin itong si Home Credit kapag gusto nyong kumuha ng gadgets or yung mga home appliances tapos bayaran in installment. Nakikita naman natin to sa mga mall, yung pay via Home Credit. Pwedeng makapag-apply, dapat Filipino citizen at yung edad ay 18 to 68 years old. Ito yung mga ID na tinatanggap. Yung Mari ID ay yung voter's ID, PRC ID, driver's license ID, passport, postal ID, Philippine Identification Card, and yung Unified Multi-Purpose ID or UMID. Meron din silang secondary ID, NBA clearance, barangay certificate, at yung phone bill. At number 5 ay si Shopee S-Loan. Actually, naaprubahan na naman tayo guys dito kay Shopee S-Loan. Nag-offer sila sa akin ng 10,000 pesos. So, you can withdraw a minimum of 2,500 and a maximum of 100,000 pesos on the depending credit limit given to you when your account was activated. S-Loan will be disbursed to your Shopee Pay wallet. Make sure that your Shopee Pay wallet is activated and verified to be able to cash out and use S-Loan. Diba? Napakaganda talaga nitong ino-offer din ni Shopee S-Loan pero para lang din talaga ito sa mga selected client. Ang maganda guys, kapag ginagamit nyo si Shopee, pag ginagamit nyo itong mga pautangan na ito, ay bayad kayo on or before yung due date para ma-offeran kayo ng mas malaking amount. So, kung makita nyo guys, tong si Shopee S-Loan, pwede nga 2,000 hanggang 100,000 pesos. Pero kasi yung in-offer lang ni Shopee S-Loan sa akin ay 10,000 pesos. Pero okay na rin yun, di ba? Kapag magsisimula ka pa lang. You must be at least 21 to 65 years old to activate your S-Loan account. You must be a Filipino citizen with a certified government ID, yung UMID nga, passport, driver's license, PRC, postal ID, field ID, and SSS, PhilHealth, and TIN ID in order to activate nga your S-Loan account. At ang number 6 guys na pwede kong may recommend sa inyo ay si Cash Express. Okay? So si Cash Express guys, pwede kayong makahiram ng 1,000 hanggang 20,000 pesos. Isang valid ID lang din yung requirements. Pwede na kayong makautang dito. At ang isa talaga din sa nagustuhan ko kay Cash Express, napakabilis yung pag-process nila ng ating loan application. Minsan 5 to 10 minutes lang, 5 to 15 minutes, malalaman mo kung approve or decline nga ang inyong loan application. Yung edad nga po para makautang dito kay Cash Express, 21 to 70 years old, dapat po Filipino citizen currently living in the Philippines at currently employed or may business, may source of income. Ito na nga talaga guys, yung isa sa mga nagustuhan ko sa mga pautangan na ito kasi lahat nasubukan ko na siya at napakaganda talaga yung mga offer nila. Mababa yung mga interest kung i-compare natin doon sa iba't ibang mga loan app na nag-offer lang ng 7 days, 10 days na payment terms, tas ang laki yung mga fees nila. Pero itong mga itong anim na pautangan na ito, 6 na loan app, na mga nabanggit natin ay mabababa din talaga yung mga interest nila. Yung mga processing fees nila ay mababa din, hindi ganun kalaki. Okay? So, yun lang guys. Sana may nakuha kayo na idea. Pwede nyo subukan itong mga pautangan na ito. At kung naghahanap nga kayo guys ng ibang option na pwedeng mautangan, meron akong nilagay nga na link sa comment section at sa description below na kung saan pwede nyong i-click at i-explore. Pero disclaimer lang, hindi nga po ako binayaran para i-endorse sila. Based lang ito sa sarili kong experience as a user. Mas maganda guys na gumawa kayo ng sarili nyong research. Kasi nga, maaring okay yung experience ko sa mga pautangan na ito, sa mga iba hindi. So, sa akin naman kasi
ay binayaran ko siya on or before yung due date. And guys, thank you for watching and bye-bye! If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.